So, meron tayong database, meron na tayong ah, connection sa database. Meron na rin tayong ah, service na ready to implement. Kala mo naman talaga no? Ano lang naman, blank file lang naman na may konting nakalagay. Saan na ba yung hayop niya? Ito, ready to implement. Ayun na. Okay, game. So, ang plano is, itong recipe service, gagamitin natin siya para mag-process ng recipe. Halimbawa, nag-create tayo ng bago. Mag-validate nyo yung required fields. I, ano pa ba? Insert nyo sa database. Then, kung may issue sa validation niya, return siya ng ah, error message sa UI. Hindi sa UI, sa controller. Kasi yung controller ang mag-access dito eh. So, magiging architecture natin is para siyang multi-layer na MVC. So, ganito yung magiging flow. So, si user galing sa UI, then magsasubmit siya ng form, then yung form syempre pupunta sa controller, then yung controller papasa niya yung data sa service, then ito, service yung gagawin niya, process, validate, etc. Yan. Then sa service, siya yung connect sa database. Yan. Okay. So, gawa tayo dito ng um, gawa tayo ng function na create. Okay. Public async task. Gusto ko i-return nito ay hindi eh. Gamit tayo ng ano. Install tayo ng Fluent Results para mas maganda. Okay. Ito. So, ang Fluent Result ay, hindi ko na papaliwanag, basahin niyo na lang yan. Result Object Implementation. Para imbis na kasi para siyang ano eh, generic na object na result. So, kunyari, yung create natin na function ay imbis na mag-return tayo dito ng recipe. Yan. O yan. Imbis na ganyan, paano pag nag-error, nagka-issue, anong re-return natin? Null? Eh di hindi alam ni, kung nag-return to ng, halimbawa yung create, tinawag natin. So, nag-submit ng recipe. Pinasa sa controller, tinawag ng service. So, yung recipe yung sinabit nandito na. Paano kung walang name? Halimbawa, hindi natin lagyan ng validation dun sa model. Dito natin ma-validate. So, kung walang name, at ang return type natin ay recipe, paano masasabi ni service na, oh, ito yung issue, walang name. Kung ang i-return mo ay recipe or null, 'di ba? Ano? Sumagot ka. So, mas maganda kung ang i-return natin is gamit tayo ng Fluent Validations para mas flexible. Kung may error, magre-return tayo ng result.fail, then lagay tayo ng error na halimbawa, oh, walang name to. Kung wala namang issue, nag-insert siya, return tayo ng success. Tapos return din natin yung object, yung recipe. So, ganon. Install mo to. Ano ba latest? Install ka ng Fluent Results. So, dito, imbis na recipe, return tayo ng result. Ito, galing sa Fluent Results. Then, sige, recipe. Yan. Okay. Pero, kasi, parang ano eh, masyadong risky itong approach na to. Kasi, itong recipe, kung makikita nyo, nandito siya sa entities.
So, siya yung parang database table representation natin mismo eh. Which is, hindi siya ideal na i-return basta-basta. Kasi, paano kung may basta? Paano kung may gusto tayong data lang na ibato? Halimbawa, gusto lang natin i-return yung ah, recipe ID, name, description, image, created. Then may field tayo sa recipe na ayaw nating i-return o makita ni user, 'di ba? Gawa tayo ng ano, ng siguro recipe DTO, data transform object DTO. So dito sa models gawa tayo ng directory DTO. So si DTO, data transform object, dito yung mag-handle ng halimbawa recipe DTO. So imbis na yung mismong entity ang ibagsak natin, ibalik lang natin yung DTO. Halimbawa sa DTO, gusto lang natin makita yung ID, name, description. So yan, ID, name, description. Tapos, halimbawa dito, imbis na, kasi, sige, ang magandang scenario dito is bakit ka gagamit ng DTO versus sa entity. Kung halimbawa, user registration. So sa user table, nandun yung mga table na fields na password o kaya number of failed login, mga ganon. Hindi naman siya kailangan totally o depende sa use case. Hindi siya, may times na hindi mo kailangan yung mga field na yun. Lalo yung password kasi i-encrypt mo yan eh. Bakit mo siya i-return sa UI? So, imbis na i-return mo yung user entity, i-return mo user DTO, which is representation ng user entity with limited fields. Kung ano lang yung gusto mong i-expose. Okay? Mas safe siya, 'di ba? Hindi ka magkakaroon ng accidental exposure ng data na ayaw mo. Okay. Okay, balik tayo dito. So ito rin, kung mag-create tayo ng recipe, mas maganda siguro, gawan natin to ng model, ng view model. Oo, create recipe view model. Kasi ang idea is magkakaroon tayo ng view ng UI sa pag-create ng recipe. So yung UI na yon, gagawin nating strongly type view, which is magkakaroon siya ng model na ibabind natin sa kanya. Then yung model na yun, yung isasend natin sa controller. 'Di ba? Hindi ideal na ang model ng UI is yung entity. Dapat ang entity more on database lang talaga. Doon lang siya, database operations lang. Huwag mo na siyang gamitin sa iba kasi risky. Tsaka basta dahil sinabi ko. So ito, si recipe, gawa tayo ng bagong object. Dito sa models, ah gawa tayo dito ng recipe na folder. Tapos ito gawa tayo ng view model sa create recipe view model. So ito yung magkakaroon na ng UI binding. Okay? So pag mag-create ka ng recipe, anong kailangan mo? Mostly yung nandito sa table ng recipe, which is, syempre pag mag-create ka, hindi mo na kailangan ng ID. Hindi mo kailangan ng created. Hindi mo kailangan ng updated. So ito, kung natin itong dalawa, punta tayo dyan. Yan, tapos balik tayo dito. Image URL, hindi natin kailangan yan. Ito, magiging ano to eh, user input eh. So balik tayo dito, categories. Sige, lagay natin to. At saka to, status tsaka categories. Copy.
Yan. So, ilang input yan? Isa, dalawa, lima. So, since ito na yung, sorry. Ito na yung magiging, kaya, sasabi daw inom ng tubig. Okay, back to the ball game. So, ito na yung magiging UI inputs. So, syempre, name, text box, description, text area, to text box na number. Then ito, comma separated text box na lang yan. Ito rin. Okay, meron tayong chance na maglagay ng validation dito. Yung, ang tawag dito, data annotations na parang ginawa natin dun sa user register view model. Check natin to. Ayan o. So, pwede tayo mag-decide sino yung required, ano yung minimum, maximum, di ba? Okay, sige, copy ko nga to. Parang okay to dun sa name eh. Decorate natin siya ng, ayan, mga date annotations, validation. Import missing references. Okay, so si name, sige, maximum natin, siguro maximum natin 200 characters, minimum 1. Description, required ba ang description? Hindi. Hindi naman siya required. So, wala tayong minimum. Ang maximum characters niya siguro, pwede yung 2,000. Must be at least. Sige, ayusin nga natin to. Anong lalagay natin dito? Description cannot exceed. Ayun, ayun yung sinabi nun. Cannot be longer than 200. Sige, 2,000 ka sa akin. Total cooking minutes. Hindi naman siya, hindi naman siya required siguro. Hindi, required na yan. Range. From 1 minute to, sige, that max value. Ito. Sige, okay na yan. Categories. Hindi siya required pero lagyan natin siya ng length validation. Siguro ang category, mga 300 characters. Ito rin. Gano'n rin dito. Ay, hindi. Status. Teka. By, by default, sige, lagyan natin siya ng kasi drop tsaka ano lang naman eh. 20. Ayan. At saka required siya. Hindi return. Required. Nice. Tingin ko okay na to. Tama ba? Review natin. Okay. So, meron tayong create recipe view model. Balik tayo sa service. Siya yung papasa natin dito. Ito. So, since meron na tayong validations dun sa view model natin, siguro okay na dito. Medyo safe na sigurong i-map natin yung value nitong recipe sa database entity. So, ano yun? So, declare tayo ng variable. Recipe to save equals to new recipe, which is yung database entity natin. So, yan.
Tapos, populate lang natin siya dito. Lagyan natin siyang values. Categories. Lagyan natin yun nandito sa, yan, created. Lagay natin datetime.utc_now. Description, image URL, wala muna tayo nilagay dito. Mamaya natin ano to, mamaya natin problemahin yan. Nice. Okay, so ang ginawa lang natin, manually natin pinasa yung mga values galing sa view model papunta sa recipe, which is yung um, database table natin. So now, nandito na siya sa variable, insert na natin siya. Paano natin i-insert yan? Kailangan natin ng connection sa database. So, sinong kailangan natin? Si DB Context kasi siya yung nag-act as bridge between database at application eh. Paano natin tatawagin si DB Context? Good question. So dito sa taas, declare tayo ng read-only app DB Context. So ito yung ginawa natin dito. Saan natin tinapon yun? Ito sa root lang. App DB Context. Tawagin natin siyang DB Context. So, ayan, kung makikita nyo may suggestion siya na insert natin yung DB Context. I-inject natin yung DB Context papunta sa constructor. Then, i-assign natin dito sa variable. So, pwede na nating gamitin to. Si DB Context na variable. Meron na tayong connection sa database. Pwede natin tawagin await DB Context dot add async. So, anong i-add natin? Tama ba? O tawagin natin recipes dot add async. Yan. Recipe to save. So, ito. Sinasabi lang natin na sa database, yung table na recipe, mag-insert siya ng bagong object, bagong data, which is ito na merong data galing sa view model, which is galing sa UI. Okay. So, yan. Ang gagawin nito, mag-generate na siya niya ng insert statement. Tawagin mo lang, await dbcontext.save changes async. So, yan. Ito save nyo lang yung changes sa database. Ito, nag-add ka. Then, save changes. Kumbaga, nag-execute ka. Okay? Ngayon, pwede nating gawa tayo dito ng kasi yung save changes async, nagre-return to ng int, alam ko eh. Ayun, int. So, returns task represent contains the number of state entries written to the database. So, dito, pwede tayo kasi kapag successful yung save changes, ibig sabihin, magre-return yung save changes ng 1. Bakit 1? Kasi meron siyang ni-write sa database na isang entry, which is yung bagong row. So, store natin siya sa variable. Entries. Hindi, ayoko ng entries. Result na lang, result. So, yan. So, if yung result natin is 0, ibig sabihin, hindi nag-save sa database. Pero kung greater than 0, malamang sa malamang, nag-insert siya. So, if result equal to 0. Yan.
return result that fail, uh, error saving recipe. Yan lang. One line lang naman, tanggalin ko lang. Yan. So, chinek lang natin kung zero siya. Early out na natin dyan. Dito, ibig sabihin, may na-save sa database. So, once na mag-save sa database yan, automatic itong inad mo, magkakaroon yan ng ID dito. Dito sa baba. Kung kung successful siya, si recipe to save that ID, meron na yung value kung ano yung ID niya sa database. Matik yan, Brad. So, dito successful na siya. Pwede nating sabihin result dot ano ba to, okay? New recipe DTO hindi, return pala. Yan. So, sinasabi natin, mag-return tayo ng success. Tapos, recipe DTO, populate natin yung values niya sa ID. Yan. Description. Oops. Tibida ka. Okay. Name. Okay. So, yan. Na-implement na natin to. Yung create. So, ang next plan, tawagin natin si create from controller. Kasi si controller ang sasalo nito galing sa UI. Okay? So, next ano yun? Next video. Bye.